Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan nga po at kami po ay namitas nga yung araw na ito sa amin pong talungan. At ayan nga po, sana'y plano namin na gayahin yung pong mga nangagsisipag trending na kumukuha ng di kanila pagkatapos ay nakulong. Ay hindi po naganap sa amin at hindi po pang artista ang inyong lingkod. At kailangan po pong mag-practice. Kaya naman, ayan po ang nangyari. Siya po ay kumuha na lamang po ng kanyang ano po ba itawag dyan, dahon. At nagbabas na po siya nang nun ay mapunta po ang bunga mapunta po sa bunga yung nutrients na napupunta dun sa dahon. Ayan nga po ang naganap sa amin kanina. At kung maririnig nyo nga po yung video ko kanina, matatawa ka na lang dahil talaga pong alay, hindi po talaga pang-artistahin ang inyong lingkod. Kaya naman, binidyo-video ko na lamang po yung aming mga halaman dyan sa tabi-tabi. Yan, katulad nga po niyang aking gabi na utod ng liliit dati, ngayon kalalaki na. Ayan nga po ang aming naging gabi-gabi at halos kalahati na ng katawan ko po yung taas niya. Kaya nakakatuwa na po silang tingnan. At ayan din po yung aking dragon fruit. Ayan po ang aking malunggay na ginawa kong tulos nila. Nabubuhay na rin. Yung papaya. Abay, ayan po ang aking mga nangakatanim sa aking mga gulayan. Talong. At yun nga pong kamatis. At ayan nga po yung aking mga talong dyan. At sa tabi niyan ay kamatis. Ay nagbubunga na rin. Nangamumulaklak na rin po. Ayan nga po sila. Ay napakasarap pong nararamdaman talaga na hindi man ako ang lahat nagtanim. At ako'y taga-video lang. Ayan nga po at talaga namang naliligayahan kang makitanaw. At syempre mas maligaya pong napitas. Oh, yan, oh. Diba, nangamumulaklak na po ang inyong kamatis. Kakatuwa po talaga. Ay sarap po sa pakiramdam na makita yung inyong mga halaman na malulusog na. Kaya naman, yung aming nag-aalaga na yan, ayan, yung pong aking kaaway na mortal, ayan po at talagang ala na ginawa kundi pasyalan yung kanyang tanim. Para nang nun ay makita kung ano po ang nasa dahon. Kasi po, pag yung dahon ay nalalanta, ibig sabihin may uod. Kaya po yun tinatanggal niya. Tsaka niya pinipisa para mapatay ang uod. At ayan naman po yung aking kalabasa. At utod rin po na sigla ang kanyang mga dahon. Kaya kanina ay pinagtatanggal ko rin po ng dahon na malalaki yan para nang nun sa bunga din po pumunta yung kaniyang nutrients. Ay pakailalaki ng dahon. Sa dahon na lang napunta yung patabang nilalagay ko. Gayon din yung aking okra. Ayan, plano ko sanang pitasin na yung bunga na yan. Ay nagbago ang aking isip. At dahil nga po sa medyo matanda na agad, kaya pinagpupungal ko lang din po yung kanyang mga dahon. At saka po yan tinira na at gagawin ko na lang pong binhi para mas dumami yung aming okra. Dahil nga po ang nangyari sa aking okra ay 2 lang ang natira. Ayan, nakita nyo po yung dahon na dahon at saka yung bunga. Ayan po ang nangyayari. Kaya kailangan putulin para mapunta dun sa bunga yung nutrients na nakukuha ng dahon. Ayan, pinagpupungal ko nga po ang lahat ng mga dahon na yan para nang magpunta po sa bunga yung kanya pong nutrients. Kaya kanina po hindi na po sila magagandang dahunan. Ayan na po, pungal-pungal na sila. At ang sarap po dyan dahil nga po sa isa lang po yan ginawa ko sa kakapungal.
Tinatanggal ko po kasi mga dahong malalaki na nagsipagsuwi na po yan. Kaya po yung isang dahon, ay yung hindi po pala isang dahon, yung isang puno ay naging 7 po ang puno. Ayan po. Kaya kung nagbunga po yung lahat na yan na naging suwi, o isang puno siya pero 7 ang magbubunga niya. Diba? Yan po yung kainaman po sa pruning. Kaya nakakatuwa po talaga ang maghalaman. At gayon din po, ayan ang aking ano po ba'y tawag dyan? Ayan yung napitas namin, ang aming inulam kanina. Kaya ayan po yung kabuuan ng aming gulayan. At ito po yung aming, ano po ba'y tawag niyan? Puso ng saging. Namunga na naman po at may uulamin na naman po ang lola ng dog angket. Salamat po sa panonood sa aming munting gulayan. Thanks for watching.